Magandang araw sa inyong lahat at welcome po muli sa ating munting channel. Ngayon ay pag-uusapan natin kung sino ba ang pumatay sa Panginoong Hesukristo at totoo bang si Pedro ang batong tagapagpatayo. Kung bago ka pa lang ay mag-subscribe ka na agad at kung sakaling natapos mo na ng video ay pwede kang mag-unsubscribe kung di mo nagustuhan ang video. Alam natin na ang Pilipinas ay tinatawag na Christian country dahil karamihan sa ating mga Pilipino ay nagsasabi na siya ay Kristiyano. Ngunit ganun pa man ay napapansin ko na marami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi nakakaalam kung sino ba ang nagpapatay sa Panginoong Hesukristo. Katulad na lang ng mga nakikita kong comment na ang mga pari daw ng Iglesia Katolika ang nagpapatay at nagpapako sa Panginoon. Kung isa ka sa mga taong nag-isip ng ganito ay mas maganda siguro kung panoorin mo ang videong ito hanggang sa huli dahil mas malilinawan ka kung ano ba ang nangyari noon. Nais ko ring sabihin na hindi ako kasali o pinagtatanggol ang relihiyong nabanggit sa ating video, kundi ay nais ko lang ipaunawa ang dapat nating maunawaan sa bagay na ito. Ang tanong ay, totoo bang ang Panginoong Hesus ay ipinapatay ng pari ng Iglesia Katolika? Para masagot natin ito ay dapat nating balikan ang nakaraan sa panahon ng pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ayon sa livescience.com ay iniisip ng ilang scholar na ang Panginoon ay ipinanganak sa pagitan ng 6 BC at 4 BC. Ito ay binatay sa taon ng pagkapanganak at pagkabuhay ng mga Herod na karakter sa Biblia. Ang unang Herod ay si Herod the Great. Siya ay namuno mula 37 BC hanggang 4 BC. Siya ang Herod na naisipapatay ang Panginoong Hesukristo nang siya ay bata pa. Siya rin ang pinakaunang Herod sa lahat ng Herod na nasa Biblia. Nakasulat sa Matthew chapter 2 verse 16. Nang magkagayon, nakita ni Herodes na nalinlang siya ng mga lalaking bantas. Labis siyang nagalit at nagutos siya na patayin ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa buong palibot nito. Ang mga batang ipinapatay ay mula sa mga gulang na 2 taon pababa, batay sa panahon na maingat niyang itinanong sa mga lalaking pantas. Ang ikalawang Herod ay si Herod Archelaus na pinaniniwalaang nabuhay noong 4 BC hanggang 6 AD. Siya naman ay isa sa 3 anak ni Herod the Great at minanan niyang kalahating bahagi ng teritoryo ng kanyang ama. Ito ang mga lupaing nasa Judea at Samaria. Ito yung Herod na namumuno sa panahon na babalik na sana ng Israel si Jose, Mary at Batang Hesukristo. Nakasulat sa Matthew chapter 2 verses 19 to 22. Ngunit nang patay na si Herodes, narito, isang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa Ehipto sa isang panaginip. Sinabi niya, "Bumangon ka at dalhin mo ang bata at ang kanyang ina at pumaroon kayo sa lupain ng Israel sapagkat patay na silang naghahangad sa buhay ng bata." Bumangon siya at dinala ang bata at ang ina nito at dumating sa lupain ng Israel. Si Archelaus ang naghahari sa Judea bilang kapalit ng kanyang amang si Herodes. Nang mabalitaan ito ni Jose, natakot siyang pumunta roon. Sa isang panaginip, binigyan siya ng Diyos ng babala. Umalis siya patungo sa dako ng Galilea. Ang tinutukoy na Archelaus dito ay si Herod Archelaus. Ito rin ay katulad ng kanyang ama na masungit. Pagkatapos daw ng wala pa sa 10 taon ng kanyang pamumuno ay pinalitan siya ng isang Roman procurator. Ito ang dahilan kaya't sa panahon ng pagkakapako ng Panginoon sa krus ay si Poncio Pilato na isang Griego ang naging in charge noon. Ang ikatlong Herod ay si Herod Antipas na anak din ni Herod the Great na ipamana naman sa kanyang 1/4 ng nasasakupan ng kanyang ama. Ito ang Galilea at Perea. Siya ang tinawag ng Panginoong Hesukristo na tusong soro na mababasa sa Luke chapter 13 verses 31 to 32. Sa araw ding iyon, may ilang Fariseo ang pumunta sa kanya. Sinabi nila sa kanya, "Lumabas ka at umalis ka rito sapagkat nais kang patayin ni Herodes." Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo at sabihin sa tusong soro na iyon, narito, nagpapalayas ako ng mga demonyo at ginaganap ko ang pagpapagaling ngayon at bukas. Sa ikatlong araw ay matatapos ko na ito." Siya rin ang Herod na gustong nakikinig sa mga sermon ni John the Baptist. Kanyang hiniwalayan ang kanyang dating asawa at inasawa ang dating asawa ng kapatid niyang isa ring Herod. Anak niya si Salome na ginamit ng ina nitong si Herodias para ipapugot ang ulo ni John the Baptist at ilagay sa plato. Siya rin ang Herod na naunang itinuro ni Poncio Pilato na hingan ng opinyon ng mga taong nais magpapako sa Panginoon sa krus. Ito ang nakasulat sa Luke chapter 23 verses 6 to 12. Nang marinig ni Pilato ang Galilea, itinanong niya kung ang lalaki ay taga Galilea. Nang malaman niyang siya ay mula sa nasasakupan ni Herodes, ipinadala niya siya kay Herodes. Si Herodes ay nasa Jerusalem din ng mga araw na iyon. Nang makita ni Herodes si Jesus, lubos siyang nagalak sapagkat matagal na niyang hinahangad na makita siya. Ito ay sapagkat nakarinig na siya ng maraming bagay patungkol kay Jesus. Umaasa siyang makakita siya ng ilang tanda na ginawa niya. Maraming itinanong si Herodes sa kanya, ngunit wala siyang sinagot. Tumayo ang mga pinunong saserdote at mga guro ng kautusan at marahas nila siyang pinaratangan. Kinutya siya ni Herodes at ng mga kawal nito. Nilibak nila siya at sinuotan ng marangyang kasuotan. Pagkatapos nito, ipinadala siyang muli ni Herodes kay Pilato. Nang araw ding iyon, naging magkaibigan sa isa't isa. Sila ay dating magkaaway.
Ang ika-4 na Herod ay si Herod Philip the Tetrarch na kapatid ng pangalawa at pangatlong Herod na nasabi na natin. Namana naman niya ang isa pang nalalabing 1/4 ng teritoryo ng kanilang amang si Herod the Great. Inasawa naman itong anak ng kapatid niyang si Herod Antipas na si Salome. Ang ika-5 Herod ay si Herod Agrippa I na apo ni Herod the Great. Siya yung Herod na nagpapatay sa apostol na si Santiago at nagpakulong kay Pedro. Itong nakasulat sa Acts chapter 12 verses 1-4. Nang panahon ding iyon, ipinadakip ni Haring Herodes ang ilan sa mga tao sa iglesia upang pahirapan. Pinatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Nang makita niya na ikinatutuwa ito ng mga Hudyo, ipinadakip din niya si Pedro. Nangyari ito nung mga araw ng tinapay na walang pampalsa. Ipinabilanggo ni Herodes si Pedro nang mahuli niya ito. Siya ay binigay sa 4 na pangkat ng may 4 na kawal upang bantayan. Binabalak ni Herodes na iharap si Pedro sa mga tao pagkatapos ng pagunita sa araw ng paglampas. Siya rin ang Herod na hindi nagbigay ng gloria sa Diyos, kaya siya ay hinampas ng anghel ng Diyos. Mababasa sa Acts chapter 12 verses 21-23. Pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari, umupo siya sa luklukan at nagtalumpati sa kanila. Ang mga tao ay sumigaw, "Tinig ng Diyos at hindi ng tao." Siya ay kaagad na hinampas ng isang anghel ng Panginoon sapagkat hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian sa Diyos. Siya ay kinain ng mga uod at namatay. At ang ika-6 na Herod ay Herod Agrippa II na anak ni Herod Agrippa I. Ayon sa BBC.co.uk, ang mga Herod na ito ay hindi Hudyo sa dugo, ngunit ginagawa rin nila ang kaugalian ng mga Hudyo. Sila ay mga Arabo na nagmamay-ari ng malawak na lupain sa Middle East kung saan unang nag-iebanghelyo ang Panginoong Hesukristo at ang mga apostol nito. Siguro naman sa pagtalakay natin sa mga Herod na ito ay nagkaroon na kayo ng mga clues kung sino ang may gustong pumatay sa Panginoong Hesukristo. Ilang taon ba ang Panginoong Hesukristo nang siya ay may pako sa krus? Ayon sa mga Bible scholar, naniniwala silang ang Panginoon ay may edad na 33 taon nang siya ay pinapatay sa krus. Nakasulat sa Luke chapter 3 verse 23, si Jesus ay magta-30 taong gulang na. Siya ay pinalagay na anak ni Jose na anak ni Eli. Sinasabi sa kasulatan na magta-30 taong gulang ang Panginoon nang siya ay mabautismuhan ni John the Baptist. At mula sa puntong nagsimulang nangaral ang Panginoong Hesukristo hanggang sa panahon ng kanyang pagkapako sa krus ay may 3 Passover daw na naganap. Ang Passover ay ang pistang sineselebrate ng mga Hudyo 1 beses kada taon bilang paggunita nila sa araw na sila ay nakalaya sa Ehipto. Kung ibabase natin sa Biblia, ang mga taong nagnanais na ipapatay ang Panginoong Hesukristo ay ang mga namamahalang pari ng mga Hudyo ng kapanahon ng iyon. Ang ilang patunay ang nakasulat sa Matthew chapter 26 verse 59. Doon sa loob, ang mga namamahalang pari at ang lahat ng miyembro ng korte ng mga Hudyo ay nagsisikap na makakuha ng mga ebidensya laban kay Jesus upang mahatulan siya ng kamatayan. Mababasa rin sa Mark chapter 14 verse 55. Doon sa loob, ang mga namamahalang pari at ang mga lahat ng miyembro ng korte ng Hudyo ay nagsisikap na makakuha ng mga ebidensya laban kay Jesus upang mahatulan siya ng kamatayan pero wala silang makuha. Dito ay nalaman natin na ang mga matatas na pari ng mga Hudyo ang nagnanais na patayin ang Panginoong Hesukristo. Kailan naman naibangon ang Katolisismo? Ayon sa learnreligions.com, mga taong 590 AD nagsimula ang pagbangon ng Roman Catholic Church. Ito ay noong mga panahon na nagkaroon ng kapangyarihan ng mga Pope para kontrolin ang ilang kalupaan sa Italy. Ang Vatican City na itinuturing ding bansa ang isang lugar na malayang hawak ng kapangyarihan ng Pope hanggang sa ngayon. So, para sa katanungan na ang mga pari ba ng Roman Catholic Church ang nagpapatay sa Panginoong Hesukristo? Ang malinaw na sagot dito ay hindi po. Kung pagbabasehan natin ang Biblia ay wala pang mga Roman Popes ng panahong iyon. Ang Iglesia Katolika at ang lahat ng relihiyon na nag-branch out mula rito ay hindi pa naipapatayo sa panahon ng pagkakapako sa krus ng Panginoong Hesukristo. Ngunit bago pa ang pagkabuo ng Iglesia Katolika ay matagal nang tinatawag na Kristiyano ang mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Saan at kailan ba nagkaroon ng mga taong tinatawag na Kristiyano? Mababasa sa Acts chapter 11 verses 25-26. Pagkatapos, pumunta si Bernabe sa Tarsus para hanapin si Saulo. Nang makita niya si Saulo, isinama niya ito pabalik sa Antioch at 1 taon silang nakasama ng iglesia roon at maraming tao ang kanilang tinuruan. Sa Antioch unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Dito ay mababasa kung saan unang tinawag ang mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo bilang Kristiyano. Ito ay naganap noong kapanahunan na si Pablo ay nag-iebanghelyo sa mga tao. Ngunit kung tutuusin, lahat ng mga taong sumunod sa Panginoong Hesukristo ay maituturing na Kristiyano dahil nga sinusunod nila ang Panginoong Hesukristo kahit pa bago ang panahon na tawaging Kristiyano ang mga sumasampalataya sa Antioch. Marahil, marami ang nag-iisip na ang mga pari ng Iglesia Katolika ang nagpapatay sa Panginoon dahil inaakala nilang ang Iglesia Katolika ang nagumpisa ng Kristyanismo o di naman kaya ay may mga taong nagsabi sa kanila na ito ang totoong nangyari noong nakarang mga panahon.
Ngunit ulitin natin na ang Iglesia Katolika ay nabuo lamang maraming taon nang nakalipas pagkatapos ng asensyon ng Panginoon sa kalangitan. Bigyang pansin din natin ang katuruan o konsepto ng batong itinayo ay si Pedro o kaya yung mismong Iglesia Katolika. Nakasulat sa Matthew chapter 16 verses 17 to 18. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi ito pinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko rin sa iyo, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, hindi makakapanig sa kanyang tarangkahan ng Hades." Marami kasi ang nag-akala na si Pedro ang bato na tinutukoy sa verse na ito o di naman kaya ang Iglesia Katolika. Ngunit kung pagbabasehan natin ang mga napag-usapan na natin ay malayong ang Iglesia Katolika ang tinutukoy. Ulitin natin na ang Iglesia Katolika ay maraming taon nang nakalipas mula nang may bako ang Panginoong Hesukristo bago pa ito nabuo. Isa pa ay ito ay isang sangay lamang ng relihiyon na tinatawag na Kristyanismo. Kung susuriin natin ang sinabi sa verse na ito, nasa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Tinutukoy dito ang Panginoong Hesukristo bilang bato. Ang iglesia ay ang lahat ng sumusunod sa kanya na tinatawag na Christians at ang mga naunang Christians ay ang mga apostol. At sa panahon ng mga apostol ay unang nagamit ang katawagan na ito sa Antioquia. Kaya't hindi lang ito tumutukoy sa isang grupo o registered religion sa mundo dahil lang tinutukoy dito ay ang buong iglesia sa buong mundo kahit na nagmumula pa ang mga ito sa iba't ibang sekta. Nakasulat sa 2 Samuel chapter 22 verse 2, "Panginoon, kayo ang aking matibay na bato na kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. Bilang kanlungan na bato, makakapagtago ako sa inyo." Dito ay maliwanag na ang may status ng bato ay tinatawag na Panginoon. Si Pedro ay hindi isang Panginoon dahil hindi naman siya tinawag na Panginoon kahit kailan, kundi siya ay isang apostol. Ngunit ang Panginoong Hesukristo ay hindi maikakailan na Panginoon dahil maraming beses na siyang tinawag na Panginoon sa Biblia. Nakasulat sa Matthew chapter 21 verse 42. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang talatang ito sa kasalutan? Ang batong tinanggihan ng mga tagapagpatayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon." Itong nakasulat sa Psalms chapter 118 verse 22. Ang batong itinakwil ng mga tagapagpatayo ay siyang naging batong pundasyon. Sa mga libro ng Gospels, Matthew, Mark, Luke at John ay mababasa ang naging buhay ng Panginoong Hesukristo at dito ay tinutukoy na ang Panginoong Hesukristo ay naipanganak sa Jerusalem para mag-ebanghelyo sa mga Hudyo tungkol sa kaligtasan. Noong una ay nakafocus ang Panginoon at ang mga apostol na pangaralan ng mga Hudyo lamang o mga taong nagmula sa lahi ni Abraham, Isaac at Jacob o mga taong nagmula sa lahi ni Abraham, Isaac at Jacob. Ngunit sila ay tinakwil ng mga ito na tagapagpatayo dahil sa kanila binigay ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Sa kanilang lahi rin napiling may panganak ang Mesaya. Ngunit ano ang ginawa ng mga taong mismong nag-aral at nakakaalam ng kautusan ng Diyos mula kay Moises? Hindi ba't ang Panginoon ay ipinako nila sa krus at ang mga apostol nito ay kanila ring pinagpapatay? Ngunit kahit na namatay ang Panginoon ay muli siyang nabuhay at nakamit niya ang karangalan mula sa Ama. Mababasa sa Philippians chapter 2 verses 8 to 9. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Kaya naman itinaas siya ng lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo. Sa naging buhay ng Panginoong Hesukristo ay naisakatuparan ng naunang propesiya tungkol sa kanya na ang batong itinakwil ng mga tagapagpatayo ay siyang naging batong pundasyon. Dahil sa kapanahonang ito ay siya pa rin ang kinikilalang tagapagligtas ng maraming tao. Ang totoo ay siya ang nag-iisang kumukonekta sa lahat ng sekta ng Kristyanismo. Lahat ng sekta ay may kanya-kanyang pangunawa at sinusunod na katuruan at sa bawat katuruan ay mayroon at mayroong hindi pagkakaunawaan. Ngunit kung ang tanong ay, ang Panginoong Hesukristo ba ang tagapagligtas ng mga tao para makamit ang buhay na walang hanggan? Ang sagot ng lahat ng sekta ay, oo. Lahat ng Kristiyano ay naniniwala na ang Panginoong Hesukristo lamang ang tanging daan para makapunta sa Ama. Ang hindi lang naman naniniwala sa Kanya ay ang mga taong mula sa ibang relihiyon na hindi nabibilang sa Kristyanismo. Kaya't ulitin natin na ang totoong nagtayo ng Kristyanismo ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ginamit ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga apostol para ipamahagi sa buong mundo ang kanyang aral, parehong sa Hudyo man o sa mga Hintil. Nakasulat sa Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, "Ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya puntahan ninyong lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo." Alam kong hindi lahat ay masaya sa nilalaman ng videong ito. Ngunit kung ano man ang iyong iniisip ay welcome po kayong mag-comment sa baba. Maraming salamat sa inyong panonood at God bless sa ating lahat.